Handa na ba kayo sa aking Bible verse, mga bobong DDS? O gusto nyo munang marinig ang pangako kong 10 sa bawat isa sa inyo? Mga bobo talaga kayo, no? Kayo ang pinakamadaling utuin na nilalang sa mundo. Ganito lang gagawin ko. Magsalita lang ako ng about sa Bible, mauuto na kayo. At sasabihin ko lang din na si Tatay Diggs ang pinakamagaling na pangulo. Sigurado tuwang-tuwa na kayo. Kahit wala na kayong makain, basta para sa inyo si Tatay lang ang magaling. Kahit isampal pa sa mga pagmumukha nyo ang mga ebidensya ng mga katiwalian nila, alam ko sasabihin nyo pa rin na, solid Duterte kami. Tama o mali, syempre tama ako kasi nga mga bobo kayo. Hanggat nandyan kayong mga tanga, nandito pa rin kami. Hello mga kalodi, ito si Mar TV. Ayan, napanood nyo yung una nating pasimula at pasabog. Ngayon, tignan naman po natin kung paano nila kalabanin ang sarili nila sa pagsasabi ng katotohanan laban sa kanila ngayong sinasabing kasinungalingan. So, ito, simulan na natin. Panoorin nyo. Yung isang senyales sa akin doon, kung gaano kadali na nakuha ko yung Senate presidency, gaano kadali in the sense that saka nakakita, 12, hindi mo nililigawan. Linggo, yan, linggo. Noong nagpatawag ng pagpupulong si Senator Alan Peter Cayetano. Okay. Sa isang tahanan diyan sa Forbes Park. Opo, Okay. isang tahanan ng isang kaibigan natin. Nagdatingan po kami doon, 12 kami. 12 na kayo. Okay. Opo, nagtanong kami, ano ba itong pagpupulong na ito? Ang sabi ni Senator Alan, ay meron na tayong numero. Sabi ko, anong numero? Papalitan na natin ang liderato. Okay. Yung taka ko, sabi ko, paano tayo? 12 lang tayo. Oo nga naman. Oh. Sabi niya, may dadating. Namin na hindi kami iyakin. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. A few moments later. Na-depress kayo? Oh, siyempre, munti ako nagpakamatay. Sinagip lang ako ng aso ko. Totoo to. Anak ka ng Ang napakapangit po na impresyon na binibigay, parang tayo dito sa Senado ay nagtatago tayo ng kriminal. Wala pa pong kriminal dito. Senator Robin, ilang taon kayo nakulong? Po, Ilang taon kayo nakulong? 3 taon at kalahati po. Opo. Kasi napapansin ko yung nakukulong ni Senador. Panoorin naman po natin ang kay Senador Marcoleta kung paano niya pagtataggol ang sarili niya. I will answer in the proper forum with documents, with facts, and with the calm confidence of one who knows that accusation is not proof. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang lagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Bigay kayo talaga ng 30 million pesos. Pero, Congressman, idineklara nyo ho ba ito sa BIR na nag-donate kayo ng 30 million? Nag-declare po kayo. So, merong donors tax na Nabayaran din yung taxes. Kahit na nagbigay ako ng 1 bilyong piso kay Dante Marcoleta, kung yun ay pera ko at hindi ko ninakaw, hindi ako dapat magkakaso. Ang masasabi ko siguro na maaaring na nakuha ko kay Dante Marcoleta ay nang kumain ako ng hopya sa opisina niya. Okay. Kasi may hopya doon, nakihingi ako. Ewan ko kung makukonsider yun na kapalit ng tulong ko sa kanya. At ang huli po nating pasabog ay ang kay Senator Bongo. Ano po ang paglalaban niya sa una niyang sinabing pahayag sa pahayag niya ngayon? Tignan po natin. Right na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga ninja cops patay. Pag buhay, 1 million lang po. Pag lumaban, 2 million. Repeat, wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong business accusation po ito. At ang bayan na po ang humusga. Ino po ang kabuuan ng ating video. Kayo na po balang humusga, mga kababayan, mga ka-idol, no? Mga kamadlang people sa mga taong ito na kung saan
sila na po mismo ang sumisira sa kanilang pahayag. Kaya nga ang isda lagi nahuhuli sa kanilang mga bibig. So, ito po ang ebidensya na maishishare ko sa inyo. Maraming salamat. Paalam. Yo mga kalodi.